Hello po mga kabayan, mga kabisnes, kapapi, mga kalingap. Magandang buhay po, Annalisa Reality Vlog nagbabalik. Gagawa po ako ng aking reaction ngayon sa isa po sa charity vlogger na aking re-reactionan sa kabisnes official po. Bagong lahat, maraming salamat po to my new subscribers. Yung mga taga-Tacloban, taga-Leyte na nag-subscribe po sa akin, salamat sa inyo. Mag-comment po kayo kung saan kayo banda dyan sa Leyte. Kasi ako po taga-Burawin. Yan, mga Burawanon, mo pa nga aga, mo pa nga kulo, pa iyong tanan. Kasi kung mga Litenya, dyan, mga Taclobanon, dyan po ako gala. So yun, maraming salamat sa suporta ninyo ha. Ang mga silent viewers, mga nagla-like, comment, share, nagbibigay ng kanilang mga sariling opinion dyan sa comment section. Salamat po. At napapalawak natin yung mga conversation, mga kaalaman na isi-share din po. Kung ano yung mga nasa puso natin na nailalabas dyan sa comment section. Salamat po sa suporta ninyo. Salamat po sa hindi pag-skip ng ads. So ngayon, ito po, ang reaction ko isa ho sa binibigyan ko ng opinion dito para sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel ay si Bong. Ito po yung taong grasa na natulungan na nakita ni kabisnes doon sa kanilang lugar na mahigit na siguro magta-3 taon na siya na tinutulungan ng kabisnes. Kaya lang nagka-problema po ito ngayon. Although na bago na siya, kaya lang itong bago nag-New Year, meron ako naging ginawang reaction kasi meron po silang upload patungkol doon sa biglaang pag-alis ni Bong. Before yun, tuwan-tuwa pa kami kasi meron na po siyang girlfriend ulit. So, nagano na sila, nagpalitan na ng nag-oo, sinagot na siya, kaya lang, nagka-problema. So, kami po na nagre-reaction, puro kami haka-haka. Kahit po sa sa comment section din, yung mga nagmamahal kay Bong. Nakabitin din, ang daming, gumagawa kami ng, kumbaga, mga maaring dahilan kung bakit biglang umalis si Bong. So ngayon, ito nung natagpuan ito nila Kagwang Intoy official, kasama yung ibang niyang mga kapatid na Kagwang. So nakausap na ho nila si Bong. So yung dahilan niya, kung bakit siya biglang umalis, ng ganun-ganun na lang, sinabi na po niya, nagsalita na siya. So yun pala ang rason niya. Although before yun, nireview nga nila Pinuno Ka-Business yung CCTV kung ano yung nangyari. So nakita nga nila doon na nag-swipe si Bong doon sa cellphone ni Budang, yung bunsong anak po ni Pinuno Ka-Business. At ngayon nalaman ho natin na iyon pala yung rason kung bakit siya umalis kasi nahiya na siya. Dahil lang akala niya si Denden. Sino po si Denden? Ito po yung anak ni Kagwang, Buknoy official. Parang nagbibiroan lang din siguro sila. Biro ni Bong. So, namalikmata siya. Siguro na-realize na, ay si Budang pala yun. Kasi nga, nag-react si Budang, nagsalita. Saan ba sabi ng bata? Ano ba yan, Kuya Bong? Parang ganun. So, doon siguro na nahimasmasan si Bong. Ay, naku, nagkamali siya. Kaya bigla siya na lang umalis at hindi siya nagpaalam na lahat, pati si Jinky naiyak na. So ayun, marami tayong mga speculations doon sa nangyari at nasagot na ngayon. Ang problema, mahigit 2 weeks na nawala doon sa bahay si Bong. Nakita natin yung itsura niya, mga kabisnes. Pumayat, bigla. Ayun, sabi nga ni Intoy, may mga sugat na naman sa balat niya, sa paa. Siguro yung syempre, makate, kinakamot, makagat ng lamok. Isang ba siya natutulog, di ba, kung saan-saan lang. Syempre, bihira na makapaligo yun. At eto, binigyan naman kasi siya ng ultimatum ni Jinky na hanggang January 24 lang. Kailangan bumalik na siya doon para magdesisyon na. Pero alam ko meron ng vlog, pero okay lang yon. So ito lang tayo dito nung nakita. Sana nga tumupad si Bong sa sinabi niya na babalik siya sa kabisnes bago mag-24. Yun ang ating So, nakainom siya ng time na yun na nakausap nila Intoy. Namang problema talaga. So ngayon, yung nangyari, nagdublihiya na rin siya. Ang isip niya kasi makitid, kulang kasi siya, hindi siya nakapag-aral, kaya ganon. Hindi niya sinabi sa iba. Siyempre nahihiya siya eh. Kaya yun ang kanyang naging moves, ang umalis na lang na hindi nagpapaalam. At meron pa lang din, idagdag ko na dito. Kasi meron siyang relo noon, yung suot niya nung sundo sila kay Jinky, ang pinahiram ni Papa Dins. Nag-vlog si Papa Dins tungkol dito kasi nga, baka mamaya, syempre, alam naman natin si Bong benta.
Pag may mga gamit yun, binebenta niya, alam natin yun. So, si Papa din, syempre, yung relo niya, sabi nga niya, may sentimental value, mabuti na lang, hindi dinala ni Bong. At nabanggit din niya ito doon sa nung nagkita na sila nila Intoy na, yung abot sa relo na hindi niya dinala, iniwan niya doon sa bag. Kasi nga, nandoon yung taas ng respeto niya kay Papa Dins. Yun lang ang nakakaano kay Bong, nakakabilib. Respeto niya kay Papa Dins, hindi niya binenta. Alam niya ipinagamit lang sa kanya eh. Pero hindi niya hindi niya naibalik. Kasi nga, yun pa lang din yung time na nandun si Jinky. So wala, at least hindi niya dinala nung umalis na siya. Nandun yung relo, safe. Kaya sana Bong, bumalik ka na nga kay Laka Business. Kinausap pa naman na wala namang nagagalit sa'yo dahil dun sa nangyari. Parang lang to si Bong, nagtamang hinala, pinangunahan siya ng hiya at syempre yung takot din na baka mamaya kung pagalitan siya. Talaga, nandun pa rin yung parang isip bata ba? Na nagkasala biglang tumakbo, natakot. Ganun siya. Alam naman na natin, yung mga nakakasubaybay kay Bong, kung ano siya talaga, yung kanyang mentality, alam natin yun. Kaya dun sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, pwede nyo pong balikan yung kauna-unahang tagpo nila Bong at ka-business. Kung paano siya nabago. Kaya lang ito ngayon, siya mahina yung kalooban, madali siyang mag-give up sa kanyang katulad niya, nagkamali siya, sinolo niya, wala siyang ibang pinagsabihan. Shoutout kila Intoy, mabuti na lang at dinala sila dun sa lugar na yun, nakita na nila. Narinig na natin, nalaman na natin ngayon kung ano yung kanyang rason, kung bakit siya umalis. So tapos na, period na tayo doon, alam na natin yung dahilan. Nahiya siya sa kanyang nagawa dahil lang akala nga niya ang anak ni Kuya Bukno yun. Hindi pala, si Budang pala. So yun. Pero may lesson doon, mga ka-business. Ilagay sa lugar yung pagbibiro. Tingnan mabuti kung sino. Huwag basta-basta titira-tirada. Diba? Ganun yun. Kaya lang minsan talaga hindi maiwasan yun eh. Naakala mo okay lang pero hindi pala. Pero yung the best doon talaga, ingat tayo. Ingat palagi sa mga bibiroin natin kung may naisip ka man. Pakiramdaman mo na yung paligid para hindi tayo mahuhumali. So yun lang po, maraming salamat sa inyo. Magsa-shoutout po ako. Maraming salamat sa suporta ninyo. Ma'am Hinora Paipenbrook. Pasensya po kung mali ang pronunciation ko. Ma'am Benjeline Saldivar, shoutout po. Ma'am Ashley, shoutout po. And Ma'am Emily Pindos Birondo, shoutout po. Ma'am Tessie Monte, shoutout po. Lolita Tobias, shoutout po. Ma'am Lucy Almeria, shoutout po. Ma'am Maribel Luzano, shoutout po. Ma'am Aubrey Cotiber, shoutout po. Astra_Neon, shoutout po. Ma'am Vilma Rindesa, shoutout po. Ma'am Maria Luisa Villarino, shoutout po. Ma'am Milchora Lim, shoutout po. Ana Cuerdo, shoutout po ma'am. Sir Darwin Sinado, shoutout po. Sir Mike Christian Lacansan Dili, shoutout po. Pag mali ako, pitik na lang po. Harry Beauty TV, shoutout po. Irene The Earth Angel, shoutout po. Sinaida Limpiado, shoutout po ma'am. Parang familiar ito. Taga-Burawin po ba kayo, Ma'am Sinaida? Ma'am Neri Rodas, shoutout po. Mga kababayan ko to. Sir Nick Inverso, shoutout po. Familiar kayo sa akin. Captain Jace, shoutout po. Sir Ali, shoutout po. Ma'am Emily Lishunes, shoutout po. Ang hirap. And Ma'am Joy Gajardo, shoutout po. Okay lang po, salamat po sa komento ninyo. Ma'am Bergie Carlos, shoutout po. Ma'am Salvacion Trinidad, shoutout po. Ma'am Nila Aguilar, shoutout din po. Ma'am Sara, shoutout po. At saka yung nasa Chinese letters kasi yun nandyan sa kanyang profile, hindi ko mabasa. Shoutout sa iyo, kabayan. And of course, kanya na Solidad ng Mandawi Cebu, shoutout po. MK Inday Okray Community, shoutout po. Salamat sa suporta ninyo.
Siyempre sa KBO family, supportahan po natin ka-business official, ka-business family, kay Papa Dins TV na channel, mga kagwangs, then yung sa Kalingap, kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, si Jack Tapia Matubang, and yung mga kasamahan ko pong mga reactors, both sa ka-business official at sa Kalingap. Yan mga karipa, kasamahan ko po. Maraming salamat sa inyo. Mag-iingat po tayong lahat palagi. Ayon sa mga visions, mga predictions po, babala po sa atin yon. Mag-pray lang po tayo na hindi ho mangyari yon, na mailayo tayo sa anuman na sakuna o kapahamakan. Yun lang po, proteksyon ng ating Panginoon, ang ating kailangan. Maraming salamat po. Ingat tayo lahat. To God be the glory.